Wow! Amazing. Tingnan nyo yung root. Yung old silver sword namin, sa mga nakapanood nung video namin way back 2020. Natabunan lang yung cut. Doon talaga nagsisimula yung Ay, kadun tanang dahon. gusto ko doon yung tanandahon. Oo. Pero pwede rin ba ganito loro? Hey guys! Welcome back to another Planzilla video. Napakita naman dun sa intro that we will be getting this one kasi kailangan na namin siyang i-propagate. But before we get into that, I'd like to share with you na ito yung old silver sword namin. Sa mga nakapanood nung video namin way back 2021-2020 na meron kaming silver sword guys. Ginawan pa namin siya ng pole. Maybe that was really 2020. Ginawa namin siya ng pole, pero yung problem, kinain yung pole niya guys. Tapos, nasama pa siya. Sobrang kawawi. Tried to save it, pero ano lang yata yung natira sa kanya kasi dumaan pa si Odette. Talagang devastated. Even yung mga papalabas na bagong dahon niya. Sana nakaka-recover na siya. Pero talagang nagka-problema guys. That's why I decided to purchase another silver sword. Tapos binigyan pa ako ng kapatid ko ng isa pang silver sword, which is the juvenile form. Ganito talaga yung itsura ng silver sword guys kapag baby pa. So you don't have to worry if your silver sword looks like this or if someone is posting a silver sword that is having the same shape as this one. Kasi ganyan talaga kapag baby guys. And once nag-mature na, doon na nagpo-form etong mga dahon na ganito. So eto guys, nabili ko siya na almost ready for cutting na pero hindi talaga namin kinat. We really had to wait for a while kasi ginusto namin na dumami yung mga roots niya. Sobrang sad na ito na lang yung natira dun sa malaking silver sword namin. Meron pa yung isa, let me try to look for it kasi hindi nahanap ni Gerald. Wala na guys, wala na pala. Wala palang iba. So yun lang pala yung natira. Ay, sa After, meron dito. Yun yung hinahanap ko. I'm trying to look for the other one, which is yung parang top cut niya na hindi naman top cut. Teka, hanapin natin. Ayun pala yung parang top cut niya. Tapos ito lang yung mother plant. So ito talaga, mga tira-tira talaga yan nung atake dun sa pole. Kaya I do suggest do not use poles that are made out of wood. Kaya naman mas ginusto namin na gumamit ng pole na gawa sa PVC pipe kasi hindi sila kinakain. Kinakain kasi nadadama yung plant mismo. So ito na lang yung tira. Ito yung hinahanap ko. So iba kasi yung itsura na nasa isip ko. Kawawa naman no, ganyan lang yung itsura ng itinubo niya. Ang laki ng silver sword namin before. That's why ginusto ko talagang maghanap ng bago. So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dito sa channel namin, sa mga bago pa din, don't forget to click the subscribe button, tap the bell icon beside it para notified kapag may bago kaming video. Anyway, ito yung nabili ko guys. 350 siya. Tapos, pwede na siyang makat. Nagpapasalamat naman ako to Ma'am Celine Malaran Iscabusa. Yan yata yung name niya guys. Talagang nakapag-meet up kami sa kanya because we are interested to get a silver sword. Natuwa ko na merong silver sword na binibenta kasi yun yung hinahanap ko guys. Kasi nga, alam nyo naman yung naging itsura. Kaya naman, meron pa nga akong isa na gustong bilhin in lieu of our plant na parang ayaw nang mag-survive. Pero, hindi ko pa din nabibili. So, eto na muna yung inuna ko. Ngayon na medyo dumadami-dami na yung roots niya, humahaba. Ayoko namang masyadong patagalin because, you know, namamatay yung roots kapag hindi nakakakuha ng nutrients. They end up dying. Ito parang malapit na. Yung iba healthy naman. So, they will end up dying. Kaya, mas maganda na putulin sila and meron na sila dapat nutrients para magsasanga-sanga. Kasi itong mga ganito, na ganyan lang,
purely aerial kasi wala talagang pinagkakapitan. Hindi healthy yung mga roots na yan. But those roots na ayan, mga ganyan, na pumupunta sa ilalim guys, ang tataba po niyan, tapos dun sa ilalim, nagsasanga-sanga pa. Yung potting media namin, same potting media, dun sa mga ginagamit namin dito, it's just that, meron siyang acacia leaves, kasi meron pa kaming acacia nung time na yan. Niripat ba natin to nung dumating dito? Niripat, no? Niripat namin to guys, just to change the potting media. Mas maganda na pare-pareho yung mga potting media dito, para mas madaling matukoy if ever merong problem, knock on wood. Kasi syempre, alam namin na hindi na yun yung dahilan. There could be other reasons, but not that. So, ayan guys, we do have the pruning shears here. You may get it on Shopee. So, maganda siya guys kasi na-adjust talaga. Lalagay ko na lang yung link down below. And, ganyan siya oh. Kapag medyo malaki yung puputulin, pwede mo siyang i-adjust ng ganyan. That's how easy it is to use. Tapos, masasarado mo pa. Safety siya pag mayroong bata. Tapos, syempre, hindi nyo siya ilalagay. Naabot ng mga bata guys para mas safety. So, ayan, get it on Shopee guys. 300 plus lang yan. So, ayan, kakat na niya. Mas maganda daw. Depende sa'yo kung hanggang saan yung ikakat Parang mo. ko yung lahat ng dahon. Gusto niyang isama yung lahat ng dahon. So, okay lang naman. Dahil masyadong tag-ulan ngayon dito sa amin, ang importante, hindi siya mababasa after propagation. So, hindi naman namin siya didiligan ngayon, guys. So, that's just it, oh. Alright. So, bagong cut. Tingnan nyo ha, yung example ng root na nanggaling talaga sa ilalim. So, tinatry lang niyang iloosen guys kasi syempre kahit soilless yung potting media namin, kumakapit na yung dalawang roots or tatlo pala sa ilalim. Wow! Amazing! Tingnan niyo yung root. So, thankful ako. Marami namang mga seller na pwede mong makausap ng maayos. Nagbebenta talaga ng magagandang plants na talagang stable na. Meron ding mga seller na kuryababa, sinungaling, sinasabing stable kahit hindi pa. So, ilayo kayo sa ganon. Kasi, we have tried both. Yung mga mabubuting seller, tsaka yung mga seller na basta lang magkapera. So, eto yung itsura ng mother plant guys. Hindi na namin siya i-uproot. We just took out all the roots na kasama dun sa mga naka-anchor sa soil. Yun yung sinasabi ko na kapag nakahawak talaga sa soil, ang healthy ng roots guys. Compare dito sa mga roots na nasa taas. Naawa kasi siya pag nag-iiwan pa siya ng mga dahon dito. So anyway, it's fine. Nalagyan lang namin to ng diethane powder tapos hindi pa uulanan. Kasi syempre, maganda din yung top na naibigay niya. Fix na lang natin yung mga roots niya guys. So, pwede na yung itanim. Ayan. Dami mong roots. Purya-buyag. Purya-buyag. Give me more. Give me more. Meron ding mga seller guys na kapag ganito mahaba na tapos madaming roots, they do the nodal propagation. So, kinakat nila ng parang pa-chop-chop guys. Marami. Ito oh, yung ganitong itsura, madami na tong nagagawa. So, madami ka nang mabibenta nito. Kahit ibenta mo siya ng mura kasi madami ka namang nakuha in one plant. Pero para sa amin, hindi kasi safe yung ganon kasi nabubulok yung mother plant guys pag hindi mo nakuha kaagad yung shoot. Kaya you have to be mindful as well kapag merong mga nodal propagation ka na nabili. Tapos, make sure na i-check nyo din kasi baka natabunan lang yung cut. Doon talaga nagsisimula yung rotting. So, talagang iwas-iwasan natin yung mga ganun. Marami din namang mga legit sellers dito sa Bohol na ang gagaling din naman. Nagbibenta talaga ng maayos. Okay. Hahawakan ko pala. So, nagbibenta talaga ng maayos. At kagaya nito, oh. Thank you talaga, Ma'am Celine. And congratulations kasi nabasa ko dun sa Facebook, nagka-baby na siya. Buntis siya nung nakapag-meet up sa amin, guys. So, ayan. Daming roots. So, it's time to plant it. Oh, sige na, pwede na. Meron na siya. Magpe-prepare lang siya ng potting media, guys. So, keep namin tong mother plant. Thank you so much. Talagang, I've been eyeing to propagate this one, pero ayaw pa niya kasi bata pa daw. Pero nung nakikita ko na humahaba na talaga yung aerial roots sa labas, parang, no, let's not wait too long kasi baka mamatay lang tong mga roots na to. Sayang lang din naman.
'Diba? Meaning na mayroon ng lumalabas na mga roots, pwede na siyang i-propagate. It's really up to you how you will do it. Ayan. Sa mga wala pang silver sword guys, mura na yung mga plants ngayon. Pwede na kayong bumili kasi meron ng hindi naabot 1,000. Dati yung mga napibili namin parang more than thousands yung mga price. Pero talagang, ewan ko, bakit ba nung mga panahon na yun, go na go pa rin kahit ang mamahal ng plants. Lalo na nung kasisimula pa lang. Basta ewan ko nun Parang may mga pa-bundle guys dati, tapos 8,000 ba yun? 8,000 yung bundle, ginagrab pa din. Ewan ko, tas ngayon makikita mo, oh my god, hindi mo na mababawi yung amount na yon. But then it's okay, kasi part of the hype yon, and napadami din naman namin. Oh, inaasikaso pa kasi din yung top cut. So, ayan, nilagyan ko ng diethane etong mother plant. Para okay na. So, hindi lang to pauulanan. So, napansin din namin na tong diethane na to, talagang mabilis nakakapagpagaling ng sugat or ng cut ng plants. Pwede din siya sa mga inaatake, pwede nyong ibabad sa diethane solution. Ingat-ingat lang po tayo sa paggamit, lalo na kapag first timer. Maraming salamat din sa mga nagko-comment na sana safety yung paggamit namin dito. Kaya ngayon gumagamit na si Gerald ng cotton buds. Before talaga, hand lang yung gamit niya. So, ayun, tinatanim na niya dito guys. He has to arrange the roots kasi medyo madami-dami din yung roots na meron siya. Kaya yan, inaayos namin siya kasi yung tubo niya din guys, patagilid na. Maliit lang kasi yung pot niya guys. Ayan, maliit lang yung pot niya. So, we really had to look for a bigger pot kasi lumalaki na din siya. Although, I super love naman kapag maliit yung pot kasi mas mabilis yung tubo ng plants. So, yun lang yun. Based on experience lang. Depende din sa inyo kung ano yung hiyang sa inyo when it comes to gardening. Basta yun yung hiyang sa amin dito. So, ayan, pwede na ba yan? We can plant it. Hindi niya abot yung potting media guys. So, i-help natin. Kailangan So, ayan. Lalagyan lang yan ng potting media guys. Then, I'll get to see you right after. Guys, natapos na niya tong top cutting silver sword namin. Tapos, ito yung mother plant. Yung baby guys, not fully recovered pa kasi daliit na roots lang yan yung binigay sa amin. Tapos, ang liliit talaga. As in, yung pino pa. Tapos, meron na din siyang papalabas na bagong dahon. So, yun lang naman. Thank you so much for making it till the end. It has been Maria, the voice of Plantzilla Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button, tap the bell icon beside it para notified ka pag may bago kaming video. Bye!